So hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, kakayanin pa ba ni former President Duterte ang mga kasong ididikdik pa sa kanya pagdating ng panahon? Kasi imagine mga minamahal, ang buong akala ko patungkol lang po sa war crimes, sa genocides or crimes against humanity, yung kaso ni former President Duterte, abay, meron pa pala, mga minamahal, meron pa pala siyang RAPA. Nakakaloka to. Tingnan nyo tong balitang to, mga minamahal, oh. Ang laban para sa katarungan ng mga biktima ng sa ilalim ng madugong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay swak sa pandaigdigang pagsisiyasat habang umuusad ang pagdinig ng International Criminal Court hinggil sa paratang ng krimen laban sa sangkatauhan. So Duterte didikdikin pa ng ibang kaso sa drug war. So hindi lamang po war on drugs ang kasong nakabinbin sa International Criminal Court laban kay former President Duterte, bagkus meron din pong RAPA, which is mapapatunayan natin dito sa Duterte's case. Yan o, mga minamahal, 121, 125. Yan. The prosecutor versus Rodrigo Duterte. So kung babasahin natin dyan, mga minamahal, dito sa parte na to, yan o, hinighlight ko na. On February 10, 2025, the Office of the Prosecutor of the ICC applied for an arrest warrant against Mr. Duterte for the crimes against humanity, of murder, at RAPA. Yan ang nakalagay naman dyan, RAPA. ICC Pre-Trial Chamber assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte is responsible as an indirect co-perpetrator for the crimes against humanity of murder allegedly committed in the Philippines between 1 ng November 11 and March 16 ng 2019. So malinaw na nakasaad doon, mga minamahal, hindi lamang po pala war crimes, hindi lang po pala crimes against humanity, yung kaso na i-final, na inihain kung bakit nagkaroon ng warrant of arrest itong si Duterte. Bagkus mayroon din palang nakabinbin na kaso sa ICC patungkol nga po sa torture at doon sa RAPA, which is, my God, palahulaan. Sino kaya? Diba? Sino kaya yung mga sino kaya yung mga nagkaso ng RAPA kay former President Duterte? Kayo nga, mga minamahal, sa tingin ninyo, sino-sino kaya yung mga tao, mga babae? Wala talaga sila pinagkaiba ni Kibuloy, no? Si Kibuloy, 200 women within 365 days. Si Digong naman may kasong RAPA. Well, magka-vibes nga naman sila. Siguro, I think, mga minamahal, yung mga ginamit din ni Kibuloy, ginagamit din ni Digong. I just wonder lang, nagtatanong lamang po, mga minamahal, baka may posibilidad or baka may chances. 'Di ba? And kung sino man yung babaeng naglakas ng loob para sampahan ng kasong RAPA, itong si former President Duterte, promise, isa lang yung masasabi ko sa'yo, napakatapang mo, napakagaling mo, hindi ka natinag, hindi ka nagpasilaw, hindi ka natakot. And by that, mga minamahal, mas lalong bibigat yung kaso ni former President Duterte. Kasi kapag mayroong nagreklamo sa'yo ng RAPA, tapos mayroon naman talaga siyang patunay na siya ay ginanon, diba, ni former President Duterte, mas mabigat yun. At mas mabigat naman talaga yung war crimes. Pero mabigat din yung kasong RAPA na yun, mga minamahal. Sobrang bigat. Pasensya na kung hindi ko mabigkas, na-censored tayo eh. Katulad ng ibinalita ko sa inyo kanina, na-censored tayo doon. Pero okay lang yan. Kasi para sa akin, mga minamahal, kung medyo may mali man akong nabanggit, I think yun lang naman talaga na binibigkas ko, community kasi siya. 'Di ba? So, kailangan ingat-ingat na ako sa mga words na ginagamit ko. Pero eventually, pero sa akin lang, ito, malinaw na indication na malabo na ang maiuwi. Kumbaga, suntok na sa buwan ang maiuwi
itong si former President Duterte dito sa bansang Pilipinas. Sang katutak na kaso ang harapin sa International Criminal Court. At beside mga minamahal, diyan, abay mukhang susundan pa siya ng kanyang mga alipores. Nandyan si Bato, si Go, at ng kanyang anak. So, malabo na rin. Oo, sa tingin ko, ako nagsasabi sa inyo mga minamahal, 8,500 pages of the documents, tapos 16 hours video. Diba? Yun yung inilabas sa balita. 8,500, wait lang 8,500 documents. Duterte. Search natin yan. O yan at least 8,500 pages and 15 hours of footage to be used as an evidence versus Duterte. So, ibig sabihin yan mga minamahal, suntok na lang talaga sa buwan ang makauwi itong si Duterte. Diba? Paano mo harapin yan? Well, ang kagandahan naman sa ICC, bago kayo pumunta sa pinaka-korte mismo, alam mo na kung ano yung mga ikinasa sa'yo. So, medyo may ano ka na sa defense. Malakas yung defense. Diba? Kung madedepensahan. Kasi dito sa Pilipinas, as far as I know, diba? Kapag nandun ka na sa korte, doon mo palang malalaman kung ano yung mga possible na ikinasa sa'yo. Samantalang sa ICC mga minamahal, bago ka pumasok sa malaking korte na yun, alam mo na kung ano yung mga final na case sa'yo. So, dedepensahan mo na siya agad. Well, at least mabilis yung process, di ba? Kung mahatulan ka ng guilty or not. Pero doon pa lang sa war crimes, medyo mabigat na yan. Mahirapan na siyang, mahirapan na siyang ilaban yan, yung war crimes na yan. Yung crimes against humanity, yung malakihang pagpatay. Mukhang malabo ng mailaban or maipanalo yan ni former President Duterte. Tapos dadagdagan pa ng RAPE, dadagdagan pa ng, 'di ba? So sobrang malabo na. Kung ako yung tatanungin na may uuwi sa bansang Pilipinas itong si Duterte, lalo pat 'di ba nung haina ng warrant of arrest, itong si Kadigungan, yung karamihan doon ay gagamitin din sa kanya sa korte. 'Di ba? Doon sa ICC, doon sa The Hague. Yung mga nagamit kung bakit nasilbihan ng warrant of arrest itong si Duterte, yung mga documents, kaya siya nasilbihan ng warrant of arrest, yun din ay karamihan doon, posibleng gamitin din laban sa kanya. Yun din yung sabi ng ng kanyang abogado. 'Di ba? Sino ba yung nagsabi noon, mga minamahal? Sabi ng prosecutor niya. 'Di ba? So anyway, noted na yan. 'Di ba? Nako, mas mabigat 'to. Mas nakakatakot to. Kaya hindi ma-accept yan ng mga DDS, mga minamahal, na si Duterte makukulong ng 30-30, charis, ng panghabang buhay. Hindi ma-accept yan ng ng mga DDS, mga minamahal, na si Digong nandoon na sa ibang bansa. Ang gusto nga nilang mangyari, basura agad yung kaso. Kasi yung kaso daw, yung paghuli daw ni kay Digong ay labag daw sa batas. Paano naging labag sa batas? Yung paghuli sa kanya. 'Di ba? Nakitaan naman ng probable cause. Alangan naman maghain niya ng arrest warrant ng hindi nila nakikita talaga na na yung kaso ni Digong, 'di ba? Yung mga i-finali sa kanya, yung mga papers na sinubmit, 'di ba? Talagang lahat naka-comply yan. Tapos biruin mo dito 8,500 pages, tapos mayroon pang ibang kaso. Naku, ano yung takas nito ni Duterte? Malabo na. Sobrang labo ng makatakas ni Kadigungan dyan sa parte na yan, mga minamahal. Alright, so yun po. Nag-comment lang ako. Anyway, yeah, it's me again. Pengi lang po ko pala mga minamahal. Palambing lang naman po. Paki-like yung video natin. I-like nyo yung video, tapos comment kayo, like and share. And also, don't forget mga minamahal to click the subscribe and hit the notification bell for more update. Yan lamang po. Ingat mga kababayan.